Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan nyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli, at maraming nahuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kahapon po, ang pagbasa po ay tungkol sa isang tao na lumapit kay Jesus at nagtanong, paano ba siya makapapasok sa paghahari ng Diyos? At sinabi ni Jesus, isa-isa, ginagawa mo ba at sinusunod mo ang batas? At ang tugon po ng lalaking ito, opo, ginagawa ko ang lahat ng ito. At ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, isang bagay ang kailangan mo pang gawin. At ang sabi po ay, ano po ito? Ang gawin mo, bumalik ka ng iyong bahay, ibenta mo ang iyong mga ari-arian, at ibigay sa mga dukha. At matapos, sundan mo ako. Alam niyo po, itong lalaki pong ito ay umalis ng nalulungkot. Siguro po dahil napakayaman niya, at baka naman kasi naging attached na rin siya doon sa kayamanan na mayroon po siya na hindi niya halos kayang iwan. At ngayon, ito naman po si Pedro. Ang sabi po ni Pedro, Panginoon, paano naman po kami? Kami po ginawa po namin lahat, iniwan namin ang aming pamilya, ang aming tahanan, ang aming ari-arian, ang aming bahay, ang aming lupa. Ano po ang magiging kapalit dito? At sumagot po si Jesus, makadaang ulit na ikaw ay tatanggap ng pagpapala. Pero parang ang sarap lamang pong pakinggan, ngunit napakahirap gawin. Imagine kung susundin mo po talaga ang ebanghelyo, abay anong mangyayari sa atin lahat? Di tayong lahat mahihirap na. Bakit? Kasi wala na tayong pag-aari, wala na tayong aangkinin, wala na tayong ipagmamalaki. Pero kapag tinignan mo, kung gagawin po natin palang lahat ito, wala po palang maghihirap. Bakit? Kasi lahat po tayo ay magbabahaginan, lahat po tayo ay magbibigayan, lahat po tayo ay magiging biyaya
sa bawat isa. No wonder, ang reliyon po, ang sabi po nila ay ito. Kapag tinignan mo po raw, anong ibig sabihin ng reliyon? Religion is a way of life. Kapag sinunod pa lang natin, anumang uri ng reliyon, mayroon tayo, at gagawin nating pamantayan ang pamamaraan ng tinatawag nating puso ng pananampalataya, susugal tayo dun sa diwa ng ating paniniwala. Paano po natin gagawin ito? Makikita mo na ang lahat ng pagpapala na tinatanggap mo ay dapat maging bagay na gamitin mo para ikaw ay maging pagpapala sa ibang tao. Ngayon po, ang katotohanan po nito ay ito. Siyempre, lahat naman po tayo gusto nating guminhawa ang buhay natin. Gusto nating yumaman. Pero sa pagkakataon pong ito, in the process of dreaming and desiring na sana magkaroon ako ng pera, sana magkaroon ako ng kapangyarihan, sana maging sikat ako. Eventually, ano po ang nangyayari? Nilalamon po tayo ng ating pagnanasa. At ngayon, ang kayamanan po natin ang siyang nagdidikta kung ano ang dapat nating gawin. Dati-rati, ang gusto lang natin to possess material things. Pero in the process, ano po ang nangyari? We are possessed by the material things. Instead na inaangkin po natin ang kayamanang pinagkaloob ng Diyos sa atin, ang nangyayari, ang kayamanan ang siyang umaangkin sa atin. At kapag ganito po ang nangyari, hindi na natin pwedeng pakawalan at hindi na rin tayo magiging malaya. Iisipin mo, naku, baka kapag iniwan ko tong kayamanan ko, may kumuha. Naku, baka pag halimbawa lumalapit lang tang taong to dahil gusto niya lang makinabang sa akin. Nag-iisip na po tayo ng negatibo sa mga bagay-bagay na dapat sana naging hagdanan para sa ating pagmamahal sa Panginoon. Kung kaya't ang Ebanghelyo pong ito ay nagbibigay po sa atin ng warning na nagsasabi po sa atin, kung nais mong sumunod sa akin, huwag mong gamitin ang mga bagay-bagay na magiging hadlang sa iyo para sundan ako. Kung halimbawang ang kayamanan ang siyang magiging hadlang sa iyo para hindi mo makita na dapat mong sambahin ang Diyos, iwan mo. Kung ang pamilya mo ang nagbibigay sa iyo at nagpapahirap sa iyo para isiwalat mo ang pananampalataya mo, unahin mo ang Diyos. Ngunit hindi po sinasabi sa atin na dapat mahirap ka. Lalong hindi po sinasabi po sa atin na dapat iwan mo ang mga mahalaga sa buhay mo. Ang sinasabi lang po sa atin ay ito. Gawin mong ang Diyos mo ang kauna-unahang prioridad sa buhay mo. Nang sa gayon, ang buhay mo ay mapuspos ng pagpapala. Father, nagpupunta nga po ako sa Quiapo, nagdarasal ako. At sa aking pagdarasal, ito po yung sinasabi ko, sana guminhawa ako. Pero opo, nagdarasal tayo, nagpupunta tayo, nagsisimba tayo, at halos ang debosyon natin ay ganun na lang. Ngunit ano po ba ang ating pinangahawakan at ano ang ating hinihingi sa Diyos? Kung ganon, mga kapatid, pagkakataon po pala natin to para to purify our intention. Kung ang intention mo lamang ay para sagutin ng Diyos na ikaw ay guminhawa. Kung ang intention mo lamang ay sagutin ng Diyos ang iyong mga dalangin na sana magkaroon ka ng pera para makapagbayad ng utang mo. Sandali lang po. Baka nagkakamali tayo ng ating hinihingi. Ang sabi po sa ating Biblia, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Unahin mo ang paghahari ng Diyos at anumang bagay na gusto mo, ibibigay ng Diyos sa iyo. Sa araw pong ito, mga kapatid, ang hirap tumalikod sa kayamanan. Ang hirap iwan ang kapangyarihan.
at lalong ang mga mahal natin sa buhay. Ngunit ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala ng iisang bagay. Unahin mo ang Diyos at ibibigay niyan lahat sa iyo, anuman ang nanaisin mo. Kaya sa misa pong ito, dulog-dulog tayo at mananalangin, Panginoong Poong Jesus Nazareno, tulungan mo po ako na masundan ang yapak mo at hindi ang aking personal na intensyon. Nang sa gayon, ang bawat kilos ko, ang bawat iniisip ko ay hindi para sa akin, kundi para sa ikabubuti ng kapwa ko. Tanda ng pagmamahal ko sa iyo, aking Poong Jesus Nazareno. Amen.